Sa video nga na ito mga ka-jungle ay magdidilig tayo ng MSG or Bitsin sa ating mga halaman para mapaganda natin ulit sila at mapabulaklak natin ang ating mga tanim ng mga rosas at mga iba't ibang orchids. Tara, samahan niyo ako sa video na ito. So for today's video ay magdidilig na naman tayo ng MSG or Bitsin sa ating mga plants. At yes po mga ka-jungle, kung itatanong niyo sa akin, itong MSG or Bitsin ay pwedeng pandilig sa ating mga plants. Dahil meron tong monosodium glutamic acid. So means to say, siya po ay nagpapaganda sa mga halaman. Hindi lamang po siya seasoning sa ating mga lutuin, ay ito rin po ay pwedeng makatulong sa ating mga plants. Sa iba mga farmers, mga gardeners, ito po yung mga ginagamit nila na fertilizer o pampataba ng kanilang mga gulayan at mga palayan. Itong fertilizer na MSG. So yung mga ginagamit po nito ay yung malalaki na mga MSG doon sa mga magsasaka. So yan po, doon ko po natutunan ito. Actually, mga ilang years na nakalipas, dito po talaga ako nag-viral itong MSG or Bitsin. At dito po ako mas nakilala na Mark of the Jungle dahil dito sa Bitsin ito. So, ang kakailanganin natin ng mga ka-jungle ay itong tubig na ay isang timba na tubig. Tsaka dalawang MSG, yung measurement which is 11 grams plus 11 grams. So, 22 grams na Bitsin sa isang timba. At dahil nga medyo hindi namumulaklak ang ating mga plants ngayon, kinakailangan natin ng fertilizer na magpapabulaklak at magpapatibay ng kanilang mga dahon. So, itaktak mo lang ang Bitsin, Ajinomoto. Ayan. So, hindi lamang po siya seasoning ha. Tapos sinasabi din nila na, ang tawag nun, hindi daw maganda sa katawan yung Bitsin. Kung hindi naman maganda sa katawan, pero maganda naman sa halaman, edi pandilig na lang sa mga halaman, di ba? So, i-ano lang natin, wala tayong ano, gano'n na lang natin. Then, after that, after siya na, ibabad mo natin mga 5 minutes or 10 minutes. Pero pwede din magdamag. Mas maganda yung magdamag kasi nga, mas nagiging, mas natutunaw siya. So, hintayin natin after 10 minutes, ipapandilig natin sa mga halaman. So, habang tayo naghihintay mga ka-jungle, kwento ko muna kung paano ko siya naging fertilizer sa ating mga plants. During time na nandun kami sa terrace, tapos yung mga plants ko nandoon din, napansin ko na aking mga daisy plant ay hindi siya namumulaklak. Tapos may nakita akong research doon ng mga farmers na ang kanilang mga plants ay ginagamitan na ng Bitsin. Kaya naman, napagtanto ko na why not gamitin ko ang MSG or Bitsin para sa ating mga plants. So, trinay ko doon. After mga ilang months, nambulaklak yung aking mga daisy at I'm so very happy na ang Bitsin pala ay totally na nakakapagpabulaklak talaga. Yun. Akala ko talaga na hindi to parang kinakabahan ako dati na, naku, Bitsin, kasi papadali sa mga halaman, 'di ba pag kinain ito ng mga aso po sa mga chuchugis sila. Pero sa mga halaman mas nagaganda sila. Ayan. So, yun, meron kasi sinerch ko dito yung glutamic acid bulaklak at saka nagpapatibay ng mga dahon. Pero mga ka-jungle, may dalawang process din ang pagdidilig ng Bitsin. Yung iba, tinataktakan lang yung parang gilid ng plants. Tapos hinahayaan lang, tapos didiligan ng pagkahapon. Tapos yung iba naman ito, nalagay sa tubig. Pero mas maganda dito, dinidissolve sa tubig para mas maidilig talaga siya totally. Pero yung pagdidilig nito, once a month lang o di kaya after 3 months, parang ganon yung pagdidilig. Hindi araw-araw kasi pag araw-araw, masusunog po yung kanyang dahon. Tsaka yung araw-araw naman maubos yung budget ko sa pagdidilig ng MSG or Bitsin. Pero maganda talaga tong alternative fertilizer kung wala kayong mga Osmocote fertilizer o yung mga nabibili na fertilizer talaga para sa mga plants. So, ayan na nga mga ka-jungle, ay tapos na ang 10 minutes. After 10 minutes, ilalagyan na natin kasi ididilig na natin yan. Dilig natin sa ating mga plants. Ito ng mga rosas, diligan. Actually ito, hindi ko pa siya nililigan pero may bulaklak na siya. Para mas papabulaklak pa natin, ilagyan natin 1,001, 1,000 to 1,003. 1,001, 1,000 to 1,003. Para-pareho ng sukat. 1,001, 1,000 to 1,003. Tapos ito din gusto kong mapabulaklak itong mga ang tawag nito, marigold. 1,001, 1,000 to 1,003. 1,001, 1,000 to 1,003. 1,001, 1,000 to 1,003.
So, yan yung sukat ng pagdidilig. Tingnan naman tayo sa mga hindi na bulaklak na mga orchids. So, itong mga orchids ko, ito, bumulaklak na siya. Kasi may bulaklak talaga siya dati. Habili natin. Pero ito, hindi pa. 1,001, 1,002, 1,003. Pero, kahit hindi na tayo magdilig dito, konti na lang kasi patuloy na ano na yan. Yan. Asan pa? Diligin natin ito. Para ma-maintain yung kanyang amoy bitsin talaga, be. Alam mo yung parang pag nakatikim ka sa restaurant ng ng pagkain na parang nasusobrahan si bitsin, parang ayoko talaga, di ba? Masuka-suka. Ano mga mumulaklak. So, itong bougainvillea natin, didiligan din natin. 1,001, 1,002, 1,003. 1,001, 1,002, 1,003. Bulaklak na po, bulaklak. 1,001, 1,002, 1,003. 1,001, 1,002, 1,003. Naman, 1,001, 1,002, 1,003. Ito, kasi nabulaklak din ito. 1,001, 1,002, 1,003. Try natin itong kalamansi para mamunga agad. 1,001, 1,002, 1,003. Ito, 1,001, 1,002, 1,003. Gosh, look at this plant. It's so massive. Ang ganda. Bigyan natin, 1,001, 1,002, 1,003. Sabi nila, yung mga halaman daw na medyo namamatay na, kailangan daw diligan ng bitsin. 1,001, 1,002, 1,003. 1,001, 1,002, 1,003. Ito naman. 1,001, 1,002, 1,003. Tapos, update ko kayo pag magbulaklak. Actually, may bulaklak na, oh. Ito yung dilig, oh. Diba? It's a bird of paradise, darling. Ayan, mga ka-jungle, ang pagdidilig ng ating MSG or bitsin sa ating mga plants. And I hope may natutunan kayo in this episode at pinakita ko lang sa inyo, pwede kayong magdilig sa mga plants, katulad ng gulay. Pwede siya sa gulay at saka mga house plant and outdoor plant. Actually, lahat ng mga plants pwede. Yan. Thank you for watching.